Sabihin natin, asin. Asin. At ilaw. Ilaw. Hindi ka asar, ha? Sabihin mo, asin ka. Asin ka. Hindi ka asar. Hindi ka asar. Ilaw ka. Ilaw ka. Hindi ka dilim. Now, tingnan natin sa sandali, ano ang gagawin ng asin at ilaw? Naalala ko po long time ago in Bethlehem, yung aking kasamang teacher na nung ako, kami po assign sa Mindoro, minsan siya po nag-preach, at ang sabi niya, ang mensahe po natin ngayong gabi nito ay walang ibang kundi asin. Sabi ng mga tao sa kanya, asin ang pala marami sa bahay niya. Walang tao, hindi nawawala ng asin. Hindi ko ba kayo? O walang asin, di ba? Karamihan meron. Tingnan ko ba? So, ano yung gamit ng asin? Una, pampalasa. Sabihin niyo po, pampalasa. Pampalasa. Pangalawa, preservatives. Sabihin niyo, ibig sabihin pang-preserva. Nag-iingat laban sa pagkasira. Tulad ng ginagawa ng mga, amin mo ba, lola at lolo natin yung pagbubuo. That is the use of asin or salt. Including that, ito po ay nagbibigay, sabi natin nagbibigay. Nagbibigay. Hindi lang po halata, ang right term ay nagbibigay lasa. Nagbibigay lasa. Ng pagkain. Nagbibigay lasa. Kaya nga kasi kapag walang alat, walang lasa, pwede lang. Hindi mo lang. So punta tayo sa ilaw, sabi natin ilaw. Ilaw. Hindi po yung karala ko ba? Sabi natin gamit. Gamit. Una, ang gamit ng ilaw, tanglaw. Tanglaw. Amen mo ba? Hindi po yan mura ha. Sabi mo, tanglaw. Tanglaw. Amen. Pangalawa, sabi natin gabay sa landas. Gabay. Landas. Kaya ako, may class lang din ako eh. Para yung ginagaanan ko, ginagabayan niya ako. Nagpunay yung ilang ko eh. Iliwanag ko. Para hindi ko madapat at para hindi ka makatapak ng jackpot. Amen. At including that, ito ay tulong sa paghahanap ng mga bagay na nasa tingin. Sabi natin, tulong sa paghahanap ng mga bagay sa tingin. Tama o hindi? Tama. So, brothers and sisters, puntahan natin ngayon ang ating yung climax ng ating message. Ang tanong is this, nakikinig po kayo? Amen. Sige nga po, pumalakpak po yung tulog. Ayan, nakikinig nga sila. Pumalakpak ng malakas yung makikinig. Amen. So, walang paligoy-ligoy, napakasimple. Amen, ang ating mensahe. At tanong is this, na dapat natin i-address o bigyan pansin. Sabi natin, paano nga talaga ako niya, huwag mo lang magsalito. Sabihan po ninyo ako, akala ko, paano ang puso ko, esperanza. Sabihin natin sabay-sabay, paano tayo? Magiging asin. Hindi asar ha, magiging asin. At ilaw. Hindi ilaw. So paano tayo magiging asin at ilaw? Number 1, maging pagpapala at daluyan ng pagpapala. Ready si sabi natin, maging pagpapala ka. Maging Pagpapala pagpapala. ka. Sa iba. At maging daluyan ka At maging ng pagpapala. Pagpapala ka. Sa iba. Ibig sabihin nito, brothers and sisters, hindi kayo sa akin, hello, tayo ay tinawag ng Diyos upang maging channels of God's blessing. Sabihin mo sa iyo katabi, FYI. FY. For your information, ikaw ay daluyan ng pagpapala ng Diyos. Are you listening? Amen. Amen? Amen. Bilang mga nasa Panginoon, tayo mga mananampalataya, most especially tayo mga prayer partners, nakapagkinamahal, inaasahan na tayo ay magiging pagpapala sa iba. Sabihin mo sa iyo katabi, expected na sa buhay mo yun. Expected yan sa Na buhay. magiging pagpapala ka sa iba. Maging pagpapala kasi. Kaya dapat makikita tayo ng mga tao, di ba? Dapat sila pinakapag-praise the Lord. Hallelujah, praise the Lord. Hindi yun. Yan na lang. Pag bukas ang pinto, di ba? Hindi sabihin, hi, salamat kayo ng mga ganito. Yes, balik. Tumalig na. Sabihin mo, channels. Channels. Yes. Sinasabi ng 2 Corinthians 5:17, If anyone is in Christ, he is now a brand new person. Ang sino mang nakipag-isa kay Kristo, hindi dalawa ha, nakipag-isa, ay bago nang nilalang. Wala din nating pagkatago, siya'y bago na. Amen. So tayo bilang mananampalataya,
brothers and sisters, inaasahan bilang asin ng ilaw na tayo po'y magiging pagpapala at gagawin ng pagpapala para sa iba. At ang sikreto upang maging gagawin ng pagpapala ay paliwanagin natin ang ating buhay. Sabihin mo sa katabi mo, paliwanagin mo yung sarili mo. Manalangin mo yung sarili mo. Walang mo, lugi na tayo sa atin, paliwanagin mo yung sarili mo. Hindi sa Oo nga ba? hindi porket walang kasi pag may walang mo, paliwanag na yun. Hindi sila nyo. Amen? Ibig sabihin, brothers and sisters, magpakita tayo ng magandang halimbawa. Amen po ba? Yan yung papasok na pangalawa. Amen? Are you listening? Amen. Maging pagpapala. Paano yun, brothers and sisters? Kung daragdagan natin, paano na naman? Diba? Pwede yan sa pagkita ng pag-ibig, kababaang loob. Are you listening? Amen po ba? Pananampalataya. And secondly, mga kapatid, sinabi natin kanina, magpakita ng magandang halimbawa. Hindi pangit. Nakikinig mo ba kayo? Amen. Kaya dapat tayo mga nasa Panginoon, approachable tayo. Dapat malayo pa, tayo pagod, may problema, walang pera, dapat manangiti. Amen? Hindi uso rin yung may timing yung ngiti mo. Hindi uso rin yung mo ba? Yung, hindi naman sinto-sinto, di ba? Hindi uso rin yung, di ba, yung sumpong-sumpong, walang dalawa. Sinto. Amen? Tayo mga nasa Panginoon, dapat magpakita tayo ng halimbawa. Napakahalaga ng pagiging mabuting halimbawa. Sapagkat ang mga tao, lalo na ang mga nakay Kristo, sabihin mo, ikaw yun. Oh, yun. Ako yun. Ako yun. Tayong lahat yun. Tayong lahat yun. Yung mga nakay Kristo ha. Pero sabi ko, ulitin ko lang po. Para klaro, napakahalaga ng pagiging mabuting halimbawa. Sapagkat ang mga tao, lalong-lalo na ang mga wala kay Kristo ay nakatingin sa ating kilos at gawa. Sa El Shaddai, hindi nakukuha yan sa palakpak. Sa El Shaddai, ang pagiging anak na El Shaddai, hindi nakukuha sa walang sam. Palakpakan natin ang Panginoon. Opo. Yes, Lord. Ay namin palakpak niya, mas malakas pa niyan. Diba? Ang mga tao nakatingin sa atin eh. Hindi nila titignan yung damit mo. Ang titignan nila, brothers and sisters, ano yung mga meron na. Ang titignan nila yung kilos, yung gawa mo. Kung yung pinapakita mong salita ng Diyos ay lumalapad pa sa buhay. Katulad sa akin, anong silbi ng aking pangalan?